Pagka taga rito sa loob, may narinig kang chismis, huwag ka nang magkaroon ng espiritu ng kalabaw na, oo nga. Ipagtanggol mo naman yung kapatid mo. Ay, hindi po. Siguro may pinagdadaanan lang, kaya ako naging ganon. Pero hindi naman ho ganon talaga yung ugali niya. Kapag merong nagawang kasalanan ang kapatid, huwag mo nang dagdagan ng putik. Hello. May nagawa lang ang kasalanan, sabihin pa, alam mo ba, si sister, grabe pala, no? Nag-prayer request siya eh. Yung pala nangyari sa kanila. Grabe yung prayer meeting, ginawang chismis meeting. Diba? Kaya nga humingi ng prayer request, hindi niya kaya eh. Pinagtulungan niyo pa pagtalikod. Yung anak pala ni sister, no? Ganun pala nangyari. Naku, kasi yung tatay naman yan talaga. Pag may putik, hugasan mo. Huwag mo nang dagdagan ng putik. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang dagdagan ng putik. Huwag ka nang magdagdag ng putik. Sa totoo, sasabihin mo, ginagamit sila ng demonyo, pero tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba? Hindi. Hello? Pagka taga rito sa loob, may narinig kang chismis, huwag ka nang magkaroon ng espiritu ng kalabaw na, oo nga. Ipagtanggol mo naman yung kapatid mo. Ay, hindi po. Siguro may pinagdadaanan lang, kaya ako naging ganon. Pero hindi naman ho ganon talaga yung ugali niya. Hindi yung para mabuti ka sa kaharap mo, sabi mo, oo nga, alam mo, sa bagay. Tama nga, oo. Tapos tsaka mo kakausapin yung ano, alam mo sister, pinag-uusapan kanila. No? Hello, tingin kayo sa akin. Alam niyo, sabi sa psychology, kung sino yung nagsasabi sa'yo, alam mo sister, pinag-uusapan kanila, yun yung number 1 nagchichismis sa'yo. Kaya sasabihin mo doon sa nagsasabi sa'yo, kasali ka, no? Hello. Number 1, it is a new life, not just a new leaf. Hindi bagong usbong na dahon, papatayin talaga, bubunutin, magtatanim ng bago. Itatanim mo sa loob ng simbahan yung sarili mo na bagong tanim. Palakpakan nga natin ang Panginoon.